hinihintay. Nananampalatayan ang Diyos ay tapat kailanman, at ang panalangin ay binhi, ang pananampalataya ay bunga, at ang Diyos ang nagbibigay ng pag-ibig. Bumaot kayo! Ito ay araw ng ating ibinigay ng Panginoon, ang tagumpay. Kapag ang iba ay natatakot, ako ay tatayo. Hindi ako matatakot kahit anong pagsubok. Ang aking pananampalataya ay ang tapang na kumikilos. Noon, ang Israel ay nababalot ng takot. Nagtaas ang Diyos ng isang babaeng matapang at malakas, at yun nga po ay si Deborah. Ang pangalawa po ay ang babaeng may daloy ang dugo. Dumadaloy ang dugo. Labing-dalawang taon siyang naghirap, naubos ang pera at ang ari-arian para humanap ng lunas sa kanyang sakit. 12 taon ako nagdusa. Walang doktor na nakapagpapagaling sa akin. Iniwasan ako ng mga tao. Ngunit sinabi ko sa aking puso, mahawakan ko lamang ang ilayan ng kanyang talit. Gagawin ako. Diyan po nagtatapos ang aming painting at dramatization. Salamat sa pagkakataon ito na ito ay pag-aral ng banal sa salita. Salamat po sa
pag-alala, lahat po ng ginawa namin ng Panginoon si Kristo ay kumpleto na upang kami ay maligtas. Ingatan niyo po kami sa mga kanuturo na patawarin po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang daming kalangin sa pangalan ko ng ipagpapalipas sa Jesus. Magkaunod na po tayo ng 5 minutes break and we'll start with our divine worship. So be the comfy weather, great or small. Do not be discouraged by this overall. After many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Then it will surprise you what the Lord has done. Hindi ay pinamagagang sapat. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na itinatanong natin sa ating sarili tungkol sa ating kita o ipon ay, magkano ba ang sapat? At ito ay isang napakahalagang tanong. Mayroon bang halaga na pera kung saan masasabi ng isang Kristiyano sapat na ang mayroon mo? Mayroon ba tayong sapat kapag ang ating net worth ay 10 beses ng karaniwang taunang kita ng sambayanan ng bansang nilikha natin? O kailangan pa itong maging 20, 50, 100 beses na higit pa? May isang lalaki na minsan nagsasabi, malalaman kong sapat na ang mayroon ako kapag hindi na ako kailangan sipsipin ang laman mula sa buto ng mundo. Sinabi sa atin ng mga taga-plano ng pagre-retiro na kailangan natin ng isang tiyak na halaga ng ipon at mga ari-arian upang mag-retiro ng komportable. Dapat bang maging iba ang halagang ito para sa isang tunay na lutong tagasunod kay Kristo? Ang sapat ay talagang isang relatibong termino. Para sa isang tagasunod ni Kristo, ang mahalagang tanong ay hindi gaano karami ang sapat, kundi ang pagsisikap upang makuha ang aking antas ng sapat ay humadlang sa akin at sa aking Panginoon. Kaya humadlang ba ito? Humahadlang ba ito sa ating puso at sa Diyos? Kung gayon, kailangan natin gumawa ng ilang malubhang pagbabago kahit na sipsipin pa rin natin ang laman mula sa buto ng mundo. Panawagan. Sa pagbalik natin ngayon sa ating 10% na ikapo ng Diyos ay pagbibigay ng ating regular na sistematikong mga mundo. Hiniling natin sa Diyos na ihayag ang mga bagay na maaaring lumayo sa atin mula sa lubos ng pagtitiwala sa Kanya. Mamuhay tayo ng may karunungan at laging alalahanin at kumilos sa paniniwala ang sa Jesus ang laging sapat. Salamat sa iyong matapat na pag-aaral. My
po ay basahin ko po yung istorya ng babaeng pag-aaralan po natin ngayon. Makikita po natin sa Matthew 15, verses 21 to 28. Babasahin ko po, istorya po siya. So, then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But Jesus answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord. Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. So yun. Ano po yung babae siya? Hebrew ba siya? Jew ba siya? Dito. Lahat naman tayo nagkakasala. Ito, ano ang pakiramdam natin? Pag tayo, yung ating panalangin ay in-ignore ng ating Panginoon. Sa concentration camp, during World War II, sinabi po ng isang Jewish prisoner, ito ang sabi niya, I believe in the sun even when it is not shining. And I believe in love even when there's no one there. And I believe in God even when He is silent. Ano po ba tayo mga kapatid? Na naniniwala pa rin tayo kahit tahimik ang Panginoon, hindi pinapakinggan ang ating mga panalangin. Alam natin, nandiyan lang siya, nasa kabilang natin. Alam natin, tayo mga mananampalataya na pinakikinggan naman ng Panginoon ang ating mga dalangin. Kaya lang nga, may panahon nga ang Panginoon sa pagdinig sa ating mga panalangin. Hindi yun, ang kanyang kasing kasagutan, hindi, may in-expect kasi tayong kasagutan na parang sa ating panalangin, inutusan natin ng Panginoon. Yan pa tayo mga kapatid na inutusan natin siya para sagutin ang ating panalangin. So, ang Panginoon may timeline, ang Panginoon alam niya ang lahat. So, alam niya kung paano sasagutin ang ating mga panalangin. Only to the lost sheep of Israel. Masakit po ba yung sinabi ng Panginoon na mga nawawala lang tupa ng mga Israelites ang kanyang, kaya siya dumating. Parang sinabi niya na, I was sent only for Christians, not Muslims. I was sent only for white people, not people of color. I was sent only for rich people, not poor people. And I was sent only for the highly educated, not the rest of you. Di ba hindi naman itong karakter ng ating Panginoon? Bakit ganon ang sagot ng ating Panginoon sa babaeng humingi sa kanya ng awa? By ministering to her sorrow, He could give a living presentation of the lesson He designed to teach. So meron pala siyang gustong ituro sa mga naandon, sa mga Jewish people who had been given every opportunity to understand the truth were without a knowledge of the needs of those around here. So tinuturoan pala niya, nung time na yon ay yung mga tao na nakapaligid na sila nga, inaangkin nila na sila anak ng Panginoon, they were the chosen people na nakakaalam ng katotohanan pero hindi nila nararamdaman
kailangan ng mga taong nakapaligid sa kanila. No effort was made to help souls in darkness. Wala silang ka-effort para matulungan ng mga tao na nasa kadiliman. So there was really a partition wall, a barrier. Kasi yung mga Jews nga, which Jewish pride had erected, shut even the disciples from sympathy with the hidden world. But these barriers were to be broken down. So sabi po sa Daughters of God, i-energy mo. So yun pa lang ang ginawa ng ating Panginoon para lang yung partition, yung barrier, maalis. So yung partition between the Jews and the Gentiles. So para mawala. Kaya yun ang sinagot ng ating Panginoon. Can you even imagine that? And his servant was healed the same hour. So yun na, tama na. Nagsalita lang ng Panginoon. Hindi na niya kailang pumunta pa sa bahay, dumating yung servant. So ano po ang mga lessons na natutunan natin sa istorya nito? So, of course, unang-una po ay pananampalataya. Faith that we have noted all to the story of her requests and responses. Faith that hangs on even when there is no immediate response. Di ba na nangyayari ang ating Panginoon? So, walang immediate response, pero andun pa rin yung kanyang pananampalataya. Second is persistence. Ano po ba yung persistence? Yung pagpupursige, pipilit, di ba? Na kahit ano pang difficulties or opposition, magpipilit pa rin. Yun ang ginawa ng babae. She didn't let anything stop her. Kahit mga disipulo, kahit na yung katahimikan ng ating Panginoon, not what could have been taken as a root put down. Katulad sinabi ko kanina, para nakakapanggiit yung sinabi ng Panginoon. Not culture, not those around her, because she had a mission. And she was not going to let anything stand in the way of her prayer for help. And the third one, there was also a lesson for the disciples and for us. We present a prayer on behalf of someone else. We may have faith and persistence, but do we really believe that God, that Jesus cares about them? Do we even act like we really care about people? So ang third lesson daw, nanalangin yung babae hindi para sa sarili niya eh. Diba? Nanalangin siya para sa anak niya. So, gano'n din daw. Tayo, yun ang tinuro sa mga disciples noon at sa atin din, na manalangin tayo para sa ating kapwa, para for someone else, and have faith, pananampalataya at pagpupursige. At tunay bang pinaniniwalaan natin na ang ating panalangin na talagang ang ating Panginoon ay nag-care sa kanila? And do we even act like we really care about them? Nag-care po ba tayo sa mga nakapaligid sa atin? Hindi lang panalangin, kundi yung totoo nag-care ba tayo? So, in conclusion, this Canaanite, this Gentile, a Greek woman born in Syrian Polynesia, shows us how to pray, how to ask for mercy, and not telling God how to answer, but asking for mercy and persisting in faith. She had a prayer of faith that refused to be silent, that called out, "Have mercy," a faith that never gives up despite obstacles. So sana ganoon, magkaroon tayo ng pananampalataya na kahit ano pang obstacles dyan, nakaharang dyan, difficulty, patuloy pa rin tayo na nananampalataya ng ating mga panalangin ay pakikinggan ng ating Panginoon. Hindi tayo mag-give up, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kaya sabi po sa Hebrews
chapter 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Dapat talaga tayo magkaroon ng inhatid niya ngayon. Ay po yung manalangin. Makapangyarihan po namin Diyos, Ama po namin sa langit. Maraming po salamat sa mensaheng inhatid po ngayong umaga. Idinadalangin po namin na magkaroon po kami ng sapat na pananampalataya sa inyo, sa aming Panginoon Diyos, na may Panginoon namin na may kapangyarihan sa lahat. Umasa po kami, Panginoon, na sa aming po paghiwa-hiwalay, dala po namin ang mensaheng ito. Pinili kami sa pag-isgalit na pangamakan, patuloy niyo po pagpalain. Ang bawat isa po sa amin na nananampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. To make you stand in His presence.
His ways, my